Let us exalt His name, for He alone deserves our highest praise. Woo, hallelujah! Woo, hallelujah! Woo, hallelujah! Our hearts are full of thanksgiving and gratefulness to the Almighty Father. He has given us the greatest gift that we could ever have. He gave us His Son. And through the Son, we know the Father not only as Lord, not only as King, but the God of our lives, the King of Kings, that is ruling over His nation here on earth, is firmly established. Since April 13, 2005, we have seen the fulfillment of everything that the Father's planned from the very beginning. Now He has His covenant people, a people that is called by His name, a people that He can call His own, and that is what we are in the sight of the Almighty Father. Blessed are we, sons and daughters of the Father, as one, children of the covenant, people of the Father's kingdom. Let us all pray the prayer of fulfillment, confession, and affirmation of sons and daughters. Our Father in heaven, your kingdom is Amen. Hallelujah. Who praise the name of the Almighty Father. And now for the seal of God, the seal of salvation. I believe. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the name of the Almighty Father. Blessed are we living in this generation. For standing side by side in this old collapsing world is a new world that the Father established through His appointed Son. And today, a call continues for all to come into the ark of our salvation. Because the Father has already sent His Son. And there is no hope for humanity than to listen to the only voice that will bring about true change, the true voice that will bring about salvation for this world and hope for humanity. And today, once again, we are indeed blessed because we have our beloved pastor with us today. He's just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days, that all men should honor the Son, even as we honor the Father that sent Him, to feed us with a fresh manna of revelations and to personally bestow His blessing upon each and every one of us. Sons and daughters of the Father all over the world, make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation. His new heaven, His new earth, His temple, His audible voice, the one who holds the key to the new heaven, the judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes
not except they go to the Son. Our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kiboloy. Hallelujah, hallelujah. Praise your name forever, Father. Praise your name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kaigsunan, kitang tanan sa usa ka makusganon nga pagampog pagpasalamat magdungan karon sa paghalad ni ining maong adlaw. Kitang tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Itang tanan sa makusganon nga paghimaya, let's give him one big hand clap offering and one big victory shout. Shake the hands of those around you and say, the Father's blessings be upon you. You may be seated.
when the Lord called me and He told me to be the messenger of the messages that comes from Him. In fact, noong December 31, 1999, as we dedicated again the work of God and celebrated the reign of the Father through the Son, ipinahiwatig sa akin ng Espiritu that this year, sabi niya, anak, mangaral ka pa at ang minsang ipangaral mo ay ang repentance. Kaya yon ang maririnig niyo sa akin all the way sa taong ito. At naipaliwanag ko na sa inyo kung paano na ang Panginoon ay gumagawa ng mga paraan upang maunawaan ninyo itong mga salitang itong nakasulat dito. As long as it is written here, it is the written word of God. But when it is revealed by the Holy Spirit, and this written word is lifted from where it is written, it becomes a revealed word. Yung revelation na yon ng salita, yon ang nakakain ng ating kaluluwa. Amen? So kung babasahin mo lang at walang revelation, that's nothing to you. In fact, many people are bringing their Bibles with them, but it's nothing when you read it. It's just like some of the books that you read. But when God quickens the Word or makes the Word alive, binubuhay niya yan. Kukunin niya riyan, gagawin niyang revelation sa iyo at ilalagay sa iyong puso, yon ang magiging pagkain ng iyong kaluluwa. Doon mo malalaman ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So when God gives me these messages, I give them to you, and when He called me to deliver this message, I forgot about my formal Bible college training on how to deliver the words of God. Yung aking homiletics, yung aking hermeneutics, natapon na sa garbage canyon. Kaya pagka nagpasimula ako ngayon, hindi ko alam kung paano ko magpasimula, pero yung instruction sa Bible College on how to deliver the words of God, talagang isa-isa susundin mo yon. Mula dito, papunta doon, on how to interpret it, on how to deliver it. Pero pagka ang Panginoon pala ang tumawag sa iyo at ipadideliver niya ang Word of God, wala na palang maraming sistemang gagawin mo. Sinabi niya, anak, simply say what I want to say to them. You're my mouthpiece and tell them exactly. Wala nang marami pang paligoy-ligoy. Sabihin mo sa kanila kung ano ang mensahe ng gagaling sa akin. Kaya ngayon, sa panahong ito, ang mensahe na ipinahiwatig ng Diyos sa akin para sa taong ito ay ang mensahe pa rin ng pagsisisi o repentance at kung paano ang tao ay marapture na buhay. Hallelujah. Ito ang ini-emphasize ko, and I need not emphasize it more to you because you have known it since the very beginning that God has revealed this to me. But for the sake of the new ones, yung mga bagong naririto ngayon, kayong mga bagong naririto, taas ang inyong mga kamay. First-timers na naka-attend ng service dito. Alam niyo, mapalad kayo. Palad kayo. Bakit? Kasi bago kayo nakapunta rito, napakarami munang hadlang, di ba? Napakaraming hadlang. Bago nga lang kayong nakaka-attend noong mga paglilingkod ng iba, kung naka-attend kayo, at narinig ninyo na si Pastor Kibuloy ay hindi sugo ng Diyos. Ito yung kadalasan na nangyayari kasi kaya nalilito yung mga inosente. Sapagkat pagka pumunta kayo rito, naririnig ninyo salita ng Diyos, nabubuhayan kayo ng inyong pag-asa at pananampalataya. Pagka nakatay naman kayo ng ibang fellowship, na ang itinata si Jesus Christ din, siya din ang tagapagligtas, iba naman ang naririnig ninyo. Meron pa nga bago lang pumunta rito, religious leader, anong sinabi? Habang kami at ang grupo natin ay nagpupuri sa langit, si Kibuloy naman at ang kanyang grupo ay dumadive sa impyerno. Aba, anong klaseng mensahe naman yan?
Pagkatapos, para mag-click lang ang mga meetings, kumukuha ng maraming artista, para dumalo ang mga tao. Tapos, para pagkatapos ng umawit ng artista, ang tao manatili ang tao, may mga rapol-rapol pa. Huwag kayo alis, may rapol tayo mamaya, may TV, merong para lang manatili ang tao. May artista, may raffle, at may paninira pa. Para maitaas lang ang mensahe. Mga kaibigan, mga kapatid, kahit wala ako rito, tayo nagtitipon. In fact, hindi ninyo alam na si Congressman Duterte kasama ko ngayon. Kaya hindi kayo pumunta rito nang dahil may mga sikat na tao ditong tulad ko, tulad ni Congressman Duterte. So ano ang nangyayari sa atin? Iyan ay kapangyarihan ng Diyos. Nakakakain tayo ng kanyang mga salita at totohanan ng ating paglilingkod. Ito yung sinabi niya sa John 4:24, God is a spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. No, I'm not against anybody. I'm not against any man. In fact, the Lord said, love your enemy, do good to them that hate you and despitefully use you and persecute you. So we do not hate nobody in a personal basis. What we hate is the works of Satan through religion, through religious leaders. Yung religious leaders na nagmamahal, totoo yun. Pagkapagmamahal ang kanilang theology dala. Because God is love, and those that love knows God. Pero pagka theology of hate, theology of destruction, para lang maniwala ang tao sa iyo, sirain mo pa si Pastor Kibuloy. Na yung grupo namin, nagpupuri sa langit habang si Kibuloy dumadive sa impyerno. Ano bang klase yan? Yan ay maliwanag na panluloko yan. Maliwanag na panluloko. Biro mo. Nakikita mo naman, tinataas ko dito, Jesus, hindi naman Lucifer, the name above every name yan. Sabihin mo, tinataas ni Kibuloy dito, yung Lucifer, the name above every name. Totoo yung dumadive tayo sa impyerno habang nagpupuri sila. Paano mong mapapaniwala ang taong alagad ka sa Diyos kung ganoon ang mensaheng dala mo? Kaya kayong mga religious leaders na andala ninyo, pagkainggit lang at saka paninira, mabuti pa mag-retire na kayo. Sabi ko sa isang DSGL natin, bakit gano'n lang kamalignant ang paninira ng religious leader na ito? Ang laki-laki pa naman ng grupo nito sa Pilipinas. Sabi nila, Pastor, dahil po dito sa Hong Kong, naliwanagan ng mabuti yung mga members noon. Kaya hindi lang ninyo alam, silang lahat naririto na sa atin. Hindi ko kasalanan yon. Because I do not convert people. It is God who converts them. My mission is only to preach. What message God has given to me, I will deliver it without fear or favor. And when it is delivered, it's up to you to either accept it or reject it, but you do not lose your freedom of choice. It is up to you to know what is right and what is wrong. Alisin ninyo yung masama. Huwag ninyong tanggapin yung masama. Ang mabuti ang siyang tanggapin nyo. Ngayon, nakakabasa pa nga ako ng dyaryo. Puro mga alagad ng Diyos, nagdidimandahan. Yung isa daw, ang mensahe daw niya, paninira. Yun naman daw ang isa, ang mensahe niya, panluloko. O ito namang isa, magaling na lalaki raw. Dahil siya lang daw magaling sa buong Pilipinas. Kaya't pag kami mga nangangaral na, walang magaling, mas sa kanya. So yung mga ganon, nasa TV. Kaya ito yung minimension ko, sapagkat itong mga tao ito nasa television din. Kaya ito'y sinasabi ko upang ang bansang Pilipinas ay makakita ng tunay na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagpapatayo ng sarili natin ito. Hindi tayo nagpapatayo ng sarili.
Kahit na wala na ako dito, pagka nakilala ninyo na si Jesus Christ ang tagapagligtas, kahit na wala na ako dito, whether I am the leader or not, sapat na sa akin na malaman kung kayo nakatayo sa katotohanan. Hallelujah! Sapat na sa akin yun. Ngayon nga, sa Pilipinas, mga kapatid, that we have, the Lord has used us to establish this work. I could be absent in the Philippines for 20 years, and this work would roll on and would go on, and it is established as it is. Kahit na hindi na ako pumunta ron, kahit hindi na ako bumalik, basta't na-establish ko na yung pinagagawa ng buhay na Diyos sa akin, na ang tao para maligtas pumasok sa kanyang kaharian at kilalanin si Jesus Christ, ayon sa sa Acts 4:12. Anong sinabi ng Acts 4:12? Sinabi niya rito, there is no other name given under heaven whereby we must be saved. He is the name above every name. He was obedient unto death. That's why God gave him a name, which is above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. I do not build my own. Kaya pagka ang pastor ninyo medyo sinisiraan, panalangin ninyong naninira. Panalangin ninyong na siya'y maliwanagan. Makita ang katotohanan. Kung siya'y tunay na alagad ng Diyos, ako'y tunay na pinadala. Dapat kami magmahalan. Hallelujah! Sapagkat ang dinala ng Panginoon dito ay hindi po turo at aral ng paninira, kundi ito ay turo at aral ng pag-ibig upang ang tao ay magkaroon ng pag-asang lumapit sa Kanya on the basis of God's love. In the Old Testament, in the Old Testament, God used His vast and mighty powers in order to change people through the prophets. But it did not happen. Kita nilang Red Sea, nabiyak. Nanginigang tao. Naku, napaka-powerful ng Diyos. Man is shaking, man is trembling, but is never changed from the inside. Babalik pa rin sa dating gawin niya. Wala pa rin. Yung mga propeta pumupunta roon, tapos padadala ng Diyos. That's why may Old Testament eh. Bakit may Old? Kasi meron ng New. Yung Old hindi perfect. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sodoma and Gomorrah. Makasalanan lahat ng tao doon. Pinaulanan ng asupri at apoy. It rained down fire and brimstone to burn those two sinful cities. But life went on and people were still unchanged. Although they've seen the power of God. Although they've seen the majestic power of God not only to build but to destroy. Pero hindi rin nagbago ang tao kasi hindi pa rin nagbago yung loob niya. Kaya ang Panginoon dumating dito. Hindi niya dinala at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. In fact, the Jewish people were waiting for the Messiah with pomp and glory like the days of Solomon the king. Isang hari na nakakasakay ng kabayo, napakaraming sundalo, napakaraming gwardya. That did not happen. Dumating ang hari nila sa sabsaban pa nga ng baka. Doon ipinanganak. There is no room in the inn. So, the only room was with the cows under that house. And that is where the Savior, the Messiah of the world was born. Now, when he grew up and started his own public ministry, and he was proclaimed by John the Baptist as the Messiah, the Jewish people were never able to accept that. Sabi, yan ang hari namin, isang karpintero. Yan ang hari namin, pinanganak doon sa... Yan ang hari namin, hindi nag-aral. Yan ang hari namin na walang degree sa buhay. Hindi nila tinanggap yon. Kaya pinako siya sa krus. Pero dala ng Panginoon, hindi kapangyarihan. Kaya sabi niya kay Pilate, nung kaharap niya si Pilato, sabi ni Pilato, hari ka ba? Sabi ng Panginoon, ikaw nagsabing ako'y hari. Sinabi niya kay Pilate, sabi niya, ang kaharian ko, kahit ako'y hari, wala dito sa sanlibutan ito. Nandoon, hindi mo lang kung saan. Pero sabi niya, kung gagamitin ko ang kapangyarihan yan, ngayon, lilitaw ang napakaraming anghel at ako ay liligtas sa iyong mga kamay. Why did God not do that?
because that was not his mission. That is Old Testament. Showing God's power for people to change did not succeed. So God, in His own wisdom, came down with the plan. It is called the plan of salvation. Na hindi pupunta siya rito, walang kwenta ang kanyang pagkatao. He went among the poor. Kaya sabi ng banal na kasulatan, the Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Hindi yung mayaman ang unang pinuntahan ng Panginoon. Ha? Hindi ko naman sinasabing ang mga mayaman walang kaluluwa. Hindi lang niya pinuntahan una yung mayaman. Ang pinuntahan niya una yung mga walang pag-asa sa buhay, yung mga dukha. At doon siya nakisalamuha. For the poor, sapagkat doon niya maipapakita ang tunay niyang pag-ibig sa mga maralita, sa mga dukha, sa mga walang sinasabi sa buhay. At doon naipakita ng Panginoon na kahit na siya ay pinako sa krus, ang dala niya ay ang pag-ibig. Tingnan yung pagkakapako niya. Sapagkat may outreach tayo sa Jerusalem, pumunta kami doon sa bay ng Jerusalem. Merong merong tinatawag na Jerusalem thorn. Parang suha, kataas ang tinik. Kinuha ko yon mga kapatid, tininan ko. Ano pala yan vine. Tapos pwede mong kunin yon. Yun ang ginawang corona. Maliit kaysa sa ulo niya, ipinasok dito sa crown niya, dahil maliit, nilagyan ng tali ang magkabila. Pagkatapos, hinila ng mga tao. You are the King of Israel, this is your crown. Pagkatapos, mga kapatid, inihiga na siya doon sa krus niya at ipinako. 9 inches of 4 square spikes were driven in his hands and on his feet. Yung mapaineksyon ka lang ng karayom, ng nurse. Gumaganong ka na sa sakit. Ito pa kaya, pako. Sa buto ng paa mo, sa kamay mo. Tapos nung itinayo na siya, hindi nakatayo na ang Panginoon ay pahiga. Hindi. The Roman soldiers are expert on torture. Kaya the cross was slanted slightly forward. It is calculated so that the weight of your body will be held by those spikes in your hand and in your feet. So cruel that you will be hanged there from 12 o'clock to 6 o'clock in the evening. And you will not die because of loss of blood, but you will die because of the irregular beating of your heart. Jesus died in that fashion. So He died of a broken heart because He loves you. Mahal ka niya. Hallelujah! Many of you people, listen to me. Those that are listening to me via the Hour of Truth telecast, because this is nationwide in the Philippines, nakikita ito. Many of you have decided on the basis of fear. People instilled fear in your heart that Kibuloy is of the devil. That's why he's gonna dive in hell. Kaya dito kayo sa akin, sapagkat si Kibuloy, demonyo, ako ang totoo. You decided on that basis. Madidisappoint kayo. Sapagkat isang araw, baka malaman ninyo ang katotohanan, madiscourage kayo at mahiya kayong pumunta rito. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. God is true. He said, I'm the way, the truth, and the life. No man goes to the Father but by me. Pagka nalaman ninyo ang katotohanan, siya pala demonyo, ako pala nasa Diyos, discourage kayo. Discourage kayo. So don't decide on that basis. Don't even decide on the basis of the intelligence of the preacher. Many people decided, magaling tong mangangaral namin. Dito na kami. Praise the Lord. Yung palang mga kagalingan yun ay hindi makapagliligtas katagalan. Sapagkat ang kaluluwa mo, you cannot deny it. You cannot deny what your soul is feeling right now. Your soul is not satisfied with intelligence only. Your soul is not satisfied on the basis of deciding on fear. It will not.
be satisfied. Ma-overcome mo lahat yung katagalan. Baka may makita ka pang mas intelligent pa doon sa pinaniniwalaan mo. Mas magaling to ah. Pag anong-gano ka, para ka na ng langaw na pula ang puwit. Kung saan ka na lang pinapadpad ng hangin ng katalinuhan. Don't decide on that basis. Amen? Don't even decide on the basis of fame. Eto, malaking simbahan to, dito ako. Hindi rin makakapagligtas yun. At ang kaluluwa mo, kahit napakayaman ng pinasukan mo, yung kaluluwa mo, poor pa rin. Ma-feel mo sa loob ng puso mo yun. Wala kang satisfaction. Kahit pagkatapos, dahan-dahan, naghahanap ka na naman. My friends, my brothers and sisters, you decide when you want to serve God and want to follow Him, you have to decide on the basis of love. I serve Him because I love Him. Hallelujah. The Bible says God is love, and those that love knows God. We love Him because He first loved us. John 3:16 ang sinabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya dito ang basis natin ng paglilingkod sa kingdom, love. Kaya kayo napilitan, sige, umuwi na kayo. Kayong mga natakot lang dahil nangaral ako ng nakakatakot sa impyerno, umuwi na kayo. Malis na kayo, maghanap na kayo ng sarili ninyong pananampalataya. Pagka nag-decide kayo dahil ako'y pogi, malis na kayo. Marami nagsasabi. At dito kami dahil sa lahat ng mga ngaral sa TV, ang pinakabata, si Pastor Kibuloy, gwapo pa. Hallelujah. Hindi tayo napilitan. Ang pag-ibig ay hindi napipilitan. Pag kami mag-asawa, nagsama, at napilitan, anong tawag mo doon? Napikot. Hindi masarap na pagsasama yun. Ang bawa ngayon, pinikot mo yung lalaki. Dahil ang lalaki, pogi, ikaw may pagkakurdapya naman yung mukha mo. Kidwilyo mo mga kapatid. Nagsama nga kayo, napilitan siya na dahil may 3 kang kapatid na lalaki, may shotgun. Pakasalan mo kapatid namin, kundi puputok ka. Pero pagkapag-ibig ang dahilan, nako, mga kapatid, kahit sementeryo, kapatid ko si Pastor Joe, wala siya rito. Pero totoo, noong nag-asawa siya, maliit pa ako, nanliligaw yan. Si Pastor Joe, takot na takot yan sa patay. Yung kabaong at patay, yan ang panakot sa kanya. Nanligaw yan nung naging asawa niya, yun ang wife niya, na ngayon ay pumanaw, nasa Panginoon na. Gabing-gabi, pupunta yan sa bahay nila, dadaan ng sementeryo. Biro mo, krus lang na maliit sa sementeryo, natatakot ngayon, gabing-gabi pa, pupunta siya doon dahil yun ang pinag-usapan nila na bisitahin mo ako ganitong oras, alas 9 ng gabi. Sabi ko, anong ginagawa mo pagka dumadaan ka sa sementeryo? Sabi niya, nagwiwisel ako. Pero yung buhok daw niya, mga kapatid, nagtaas-taas na. Sinusuong niya yung takot niya dahil namamagitan at mas malabis pa yung pagmamahal niya doon sa magiging asawa niya. Amen. Kaya dito hindi kayo pinipilit. Pagka nabalitaan ninyong kahit wala ako dito, lalo na pag nabalitaan niyo si Pastor Kibuloy, naririto. Hindi na kailangan ng artista, di ba? Amen? Sapagkat sa kalagitnaan ng paglilingkod natin sa kaharian, may pag-ibig.
You decided on the basis of loving the Lord. And when you love somebody, truly love somebody, you are willing to die for him. Hallelujah. Ganon din ang testimony ng pastor nyo nung ako'y tinawag. Napakalaki at napakarami ng dapat kong iwanan para ako'y maglingkod sa Kanya. Sinabi lahat ng Panginoon sa akin. Pero nung sinabi niya, sabi niya, ikaw mag-decide ngayon kung anong gagawin mo. Hindi kita pinipilit. Bakit ako nakapag-decide na sinasabi kong pag-ibig? Sapagkat wala siyang ipinakita sa akin na ipapalit niya sa iiwanan ko. Biro mo, iiwanan ko. Yung denominasyon ko para kong prinsipe doon. Pagka bumibisita ko ng mga kongregasyon noon, ng mga puti, ang garland ko hanggang dito. Pinapayungan pa ako. Iwan ko yon. Yung mga kaibigan ko, iwan ko. Mga pamilya ko, mamimisunderstood pa ako nila. Ang pinakamasakit pa, so I can follow him, so I can be his true servant, iwanan ko pati yung girlfriend ko. Kung kamukha lang ni Cordapia, mga kapatid, gayon din, iwanan kita, pwede. Pero believe it or not, kamukha ito ni Brooke Shields. Ang laki ng iwanan mo. Kung di mas malaki yung pag-ibig mo sa Kanya, hindi mo maring iwan yan. The opportunities that I would be sent in America, I would be based there and they will provide for everything with an American wife and a possible American family. That is all that this denomination can offer and they are all giving it to me. Kung walang pag-ibig na namagitan doon na mas malaki sa ino-offer ng Panginoon sa akin na sumunod ako sa Kanya, ang ipinangako pa naman niya, anak, pagka sumunod ka sa akin, you'll be misunderstood, you'll be rejected, you'll suffer loneliness, lahat. Iwan mo yan. Kung di malaki ang pag-ibig mo sa Kanya, di mo gagawa yan. Pero, binalansi ko ang lahat. I decided not haphazardly, but I decided on the basis of eternity and the love of God. Sabi ko, okay, 4 months I struggled with it. Many times I cried to the Lord, kunin mo na lahat, pati yung mga pamilya ko, pati nanay ko, pati tatay ko, pati lahat. Wag lang ito. Hallelujah. Para bang nakita ko ang Panginoon sa Garden of Gethsemane, kita niyo yung ipapako sa krus, mamamatay siya ng dahilan sa kasalanan ng tao. Sabi ng Panginoon, He prayed on Gethsemane until the sweat that dropped off His forehead were like drops of blood. Let this cup pass from me. But the Father said, no, you have to take that cup. Jesus 3 times prayed, and 3 times He also said, not my will, but your will be done, O Father. I wrestled for 4 months. Lumuhod. Lord, kunin mo na lahat. Huwag lang ito. I promise you, I will follow you through the seas, through fire, through the wind, through the storm. Siguro ang Panginoon, tinitingnan ko, awang-awa sa akin. Pero ang pattern, hindi mag-iiba yun eh. Kaya't mga kapatid, pinahiwatig pa rin ng Panginoon sa akin na hindi, anak, dapat ialay mo ang buhay mo sa akin. Lord, bigyan mo ako ng malaking pag-ibig sa puso ko. Then the Lord showed me the rewards of eternity because of the love of God. Tatanda rin ng tao, ang tao'y mangungulubot din. Kung ako'y nag-asawa ngayon, ang aking asawang si Brooke Shields, kulubot na rin ang mukha. Then I will also be facing the twilight years of my life. And later on, I will face my Creator who offered me a once-in-a-lifetime offer that cannot be offered again. Now I will face Him, and what will I tell Him when I face Him? That I failed Him? Yon ang iniisip ko.
mawawala din kasi ako dito eh. Mawawala din tayo dito sa physical na ito, temporal lang to. Anong sasabihin ko sa kanya? Ngayon, ako'y masaya sa buhay ko. Dahil ako'y nag-decide, mas mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, Brooke Shields, broken shield ka na ngayon. Ito na ako. I gave my life to the Lord. Sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Now I'm telling you this not because I want you to become like me. Kasi gift yan eh. Kalooban din ng Panginoon kung kanino ibibigay. Ang iba sa inyo, tinawag for your life like your life today. Mahal din kayo ng Panginoon. Ito sa akin, sinasabi ko lang dahil may special mission ay pagagawa sa akin. At dito ipatatayo through this messenger, itatayo ang kanyang kaharian, pakikilala ang kanyang pangalan, tunay na pangalan, at walang ibang kikilalanin ng tao sa kaligtasan kundi siya. Then when this is true, when this mission is true, I can live. Kahit hindi niya ako makita pa. Tama na yon. Basta't nakilala ninyo ang mensahe na pinawatig at pinadala ng Diyos sa inyo. At yan ay desisyon ng pag-ibig. Desisyon ng pag-ibig. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig na yan, mga kapatid, tayo nakapagpatuloy araw-araw. Because love reinvigorates itself in you. Hindi kasi nagmamaliw ang pag-ibig, hindi tumatanda yung pag-ibig. Kaya tanungin ninyo yung 80 years old. Matanda na siya. Pero ano sasabihin niya? Matanda lang yung mukha ko, pero yung dito ko sa loob, naku, mas umiibig ako noon, ngayon kaysa noon. Young at heart pa rin. Because of that. Kaya ngayon, kayong lahat naririto, you have decided on the basis of love. Mahal ba ninyo ang Panginoon? Yes. Naririto kayo dahil mahal ninyo ang ating Panginoon. And everything comes into its proper perspective when you know you love the Lord. Now you are not working hard for nothing. Noon, working hard for what? What do they have to show for all their labor? A nice home, a fancy car, the means to travel or spend all day playing golf, as one quickly discovers, possessions and prosperity by themselves are ultimately empty and unsatisfying. Unless a person's soul is alive and well, life is spiritual poverty, no matter how well off that person may be. This was true in the times of Haggai the prophet. He challenged the Jews who had returned from Babylon. They had started out like many people do in the aftermath of a tragic war, poor and lacking basic resources. At first, they concentrated on building the temple. But within a year or two, they gave up on that project and became distracted with their own material needs. For the next decade and a half, they poured themselves into reestablishing an economy. To a large extent, they succeeded. Itong mga tao sa Israel. They began to build paneled houses. This is a sign of wealth. They replanted their fields and set up their vineyards again, which required a great deal of hard work. Yet Haggai pointed out the fundamental futility of all their busy activity. It was not that the work itself was wrong, but it was inappropriate, given the disrepair of the temple where to worship God. The people's priorities were all wrong. They were prospering materially, but starving spiritually. Now is the time for you to redirect those mistaken steps in your life. Alisin natin yon, tapos idiretso natin. Kung naglilingkod kayong walang pag-ibig, eto ng pagkakataon na i-dedicate natin. Panginoon, bigay mo po ang tunay na pag-ibig sa akin. Pag-ibig sa paglilingkod sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Mahal ba talaga ninyo ang Panginoon? Kaya't kahit alauna na, narito pa tayo. Hallelujah! Mahal natin siya, kaya mamaya ino-offer pa rin natin ang ating afternoon service.
Buong araw nandito tayo. Nung hindi pa natin kilala ang ating buhay na Diyos, saan tayo? Wala tayo dito. Nagchichismisan tayo doon sa sentral. Doon lahat ng mga negosyo, lahat ng pinag-uusapan. Pero ngayon, ginagalang na natin siya at ginagawa na ang kanyang buhay ang siyang ating buhay. Pag-ibig ng Panginoon. Hindi lumilipas. Hallelujah. So alam na natin kung ano ang daan papunta sa Kanya. Ang Panginoon, mahal kayo. Kaya pumunta dito na may pagmamahal. At ito ang gusto niyang sabihin sa inyo. When I discovered this, I did not discover it by my own intelligence, but how God dealt with me by my feelings and my emotions and my mind went beyond its own ordinary grasp in order to know what God is telling me. Because in your own mind, you will not be able to understand the love of God. So, isang araw, nangangaral ang isang mangangaral. Ang pinangangaral niya ay pinakamalaking pag-ibig ng ating buhay na Diyos. Habang siya nangangaral, you know, you don't have to be taught how to love. You don't have to. Hindi pinag-aaralan ng pag-ibig. It will just strike you. Kaya kung minsan may mga nag-uusap sabi niya ako na in love. Bakit mo alam? You cannot explain it. Napi-feel mo na lang. Basta't na in love ako. I have fallen head over heels in love with Jesus. Hallelujah. It will just strike you. Hindi mo ma-explain yon. Ngayon, yan ang gusto ng Diyos na mapasa iyo. Maging revelation sa iyo yan. Huwag mo lang akong pakinggan na hindi mo na-feel ito. Kailangan ito ay pumasok sa iyo. At kailangan buksan mo ang puso mo upang malaman mo kung ano ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay. Tulad ng napakarami ng member ng Kaharian sa mga sandali ito. Papasalamat ako sa Diyos na tayo sa Kaharian ay tinawag ng dahil sa pag-ibig na yan. Hallelujah! 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 Kaya dito, walang napipilitan. Walang napipilitan. Sa Bisaya pa, dire ang nangalagad, way nagmahay. Walang yung nagsisisi o nagbi-blame ng sarili niya, bakit siya nakapasok dito? Wala. Ito na yung sinasabi ng Panginoon na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Kasi sa langit ganon. Tatanungin mo si Pedro, paano pumunta roon? How did you come up here into the kingdom of God in heaven? Ask Peter that. What will he tell you? I was crucified upside down, and I was burnt on the stake. I died in a terrible way, and I died a terrible death. Sa langit, masaya siya. Ginawa niya yon na hindi napilitan. The Roman, when they persecuted the Christians in the 1st, 2nd, and 3rd centuries, before I end, sandali na lang. They were expert, as I said, on torture. Sometimes, the Christians were rolled, and at the end of a roller is a circular saw. While you are being ushered to it head first. Itong mga Romanong ito, tinatanong ka, maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Habang papalapit yung ulo mo doon sa lagari. Sinabi ng isang alagad ng apostol, si John Chrysostom, Christ was good to me for 80 years. Will I now reject Him? If I have 10 lives, I will all dedicate them to Him. Pumasok ang ulo niya at nabiyak, nagtalsikan ng kanyang utak, ngunit masaya pa rin siya. Ang iba naman pinahiga sa lupa.
with a pole driven above their head, for their hands to be tied upwards. Horses were tied on both feet facing the opposite directions. Pinatakbo yung kabayo habang nakatali ang pamot, nakahiga ka sa lupa. Parang barbecue ang tao. Nabibiak. Buhay. They offered it to God. Ay ba naman tinapon on wild animals, lions and tigers who were not fed purposely for 3 months. Tapon ka doon. Lalapain ka. While the Romans, this is their sport, this is their spectator sport, are clapping their hands, and Nero is watching on the stands, while these Christians, together with their children, are being mangled alive by wild animals. But they are singing, Christ is the answer. Hallelujah. Hallelujah. How can you do that without the love of God? And this is a love that cannot be understood by human mind. It is called the love that passes all understanding. Amen? Ay ba pinuputol, ang iba tinatapon sa kumukulong langis? They offered it to the Lord. Tapos nasa langit silang lahat ngayon. Kung tatanungin mo sila roon, masaya sila. Sapagkat ang pagpasok nila roon, hindi sila napilitan at wala silang sinisi sa kanilang paglilingkod. Hallelujah. Bago ako matapos, babasahin ko itong isang ito sa inyo at ito ang aking ipababaon sa bawat isa. Sinabi ng Panginoon dito, through the Apostle Paul, Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nothing shall separate us from the love of Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Hallelujah. We remember what he said. Fear not those that kills the body, but are not able to kill the soul. Sabihin ko sa inyo kung sino yung katatakutan. He that has power to kill the body and has power to throw your soul to hell. Sinabi niya, him you will fear. Now, we are not deciding on the basis of that fear. Fear na ikaw ay mapunta sa impyerno. Fear na ikaw ay mamamatay na walang kaligtasan. Hindi. We have decided on the basis of love. Hallelujah. We love him. That's why nothing shall be able to separate us from that love. Hallelujah. 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 Tumayo tayong lahat, mga kapatid. You can come over and give your life. Rededicate that life to him right now. Hallelujah. Purihin natin siya sa mga sandali. Ialay ang inyong buhay sa kanya. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, yes. We love you, Father. We give the praise and the glory.
Jesus' name. Ama, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyong naririto ngayon. Bautismuhan po ninyo kaming muli ng makalangit na pag-ibig sa aming mga puso. Pagkayan ay aming nadama, at ang nadadama namin yan ay mula sa makalangit na pag-ibig, everything will be all right. For we know that love that is in us is the love that conquered the world. Father, bless your people in Hong Kong. Bless all the PCMBSGL. Bless all the visitors today. Bless everyone that is present in this auditorium right now. Oh, we praise you and we love you. We give you the praise and thanksgiving. Kayo nasa sa harap ng inyong mga television sets, habang nakahawak kayo inyong mga kamay sa television set na yan, ang pag-ibig ng Panginoon na dumaloy sa krus ng Kalbaryo ay siyang pag-ibig na magpapagaling sa iyo. Lalahanin mo, mahal ka ng Panginoon, at ibabalik niya ang pag-ibig na yan nang dahil sa nawalan ka ng pag-ibig, nagkasakit ka. Dahil sa hindi mo nadama ang kanyang pag-ibig, ikaw ay nagkaroon ng karamdaman at problemang hindi mo malulunasan. Mula ngayon, babalik ang pag-ibig ng buhay na Diyos sa iyong buhay. Madadama mong muli ang kanyang buhay na presensya. Bumangon ka sa banig ng iyong karamdaman. Bumangon ka sa iyong pagkakalugmok. Bumangon ka sa kadiliman na kung saan ikaw ay nawawasak. Bumangon ka at tanggapin ang kaliwanagan, tanggapin ang pag-ibig, tanggapin ang kagalingan at milagro ng iyong kasagutan. In the name of Jesus Christ, let this love of God be in you and in your heart. Hallelujah. In Jesus' name. Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. From now